Yung mga kalakwatsero, galing kami ng ilog kanina para maghanap ng driftwood. So dumaan kami doon sa sa fruit stand, may nadaanan kami at bumili ako ng melon kasi ang target ko gagarden kami dito sa likod naman, dito sa backyard namin, likod bahay. So ang itatanim ko ay itong melon na to. Melon at pakwan kasi ang pinagpaplanuhan ko na itanim sa susunod. Kaya dito, pag-practice natin kung ano ang gagawin natin dito. Doon sa may mga na-interview na ako minsan, paano ginawa nila. So, kaya ito, binili ko ito kasi ang purpose ko nito, kunin ko yung buto kisa sa bibili ako. Yun naman yung itatanim natin. Tingnan natin kung mag-success itong kung feasible itong ating experiment na ito. Yan, kasi ang karamihan, biniyak ko na to actually, ayan So, ang daming buto at parang ang sarap ng kanyang, ang kapal ng kanyang laman. Yan, daming buto. So, madami-dami ito. Kasi may in-interview ako na, may in-interview tayong magsasaka na nagtanim ng melon. Ang kanyang ginawa ay, ito lang, ganito lang, lang siya. Pinili lang daw niya yung malalaki sa kanyang tanim, bunga ng kanyang tanim, at yun yung kinuha niyang buto at sinimilya. Ganun daw lagi ang ginagawa niya. So ngayon, subukan natin ito na ganito nga ang gawin natin. Tapos, dito ko itatanim. Sobrang dami na nito, mga kalakwatsero, ang dami na niyan. Tapos dito ko ngayon itatanim sa aming likod bahay. Tingnan natin kung makakapagpatubo tayo nito at kung mamunga ng maayos. Yan. So dami to. So, kaya pwede palang nito sa sunod kahit di na bumili. Pag ito nag-success, kahit huwag na bumili ng buto kasi mahal masyado yung yung pampunla. Yun ang description ng link po ng video na una kong in-interview na magsasaka tungkol po sa pagtatanim ng melon ay ilalagay ko na lamang po sa baba ng video ito kung gusto niyo pong mapanood. Na sa kanya mismo nagmula na sabi niya ang kanyang itinatanim ay buto lang na nanggaling din sa kanyang harvest. Ayan, lagay ko na lang sa baba. So ayun, ang dami dami natin buto na nakuha. So patutuyuin ko to. Okay. At kung gusto nyo nga po palang mapanood yung video nung in-interview ko na nagtanim ng melon, okay, ay inimbitahan tayo nun pagka nagbunga na yung kanyang melon, nag-harvest na siya sa January. Ganitong klaseng melon ang kanyang tanim. So ganito lang daw ang diskarte niya ginawa. Pinipili niya yung malalaki tapos kinukuha niya yung buto at pinapatuyo o binibilad. Tapos, yun naman yung pinangpupunla niya. So, ngayon, tingnan natin ito. Okay. Yan. So, bibilad ko to. Mas maganda ngayon kasi hindi masyadong ang araw. So, bilad ko na to. Mamaya natin tikman yan. Bilad ko muna to kasi ito yung target talaga natin Kasi yan. Kaya pala mga kalakwatsero, ito yung ating kaya ko siya nilinis. Itong lugar na to ang gagawin natin taniman ng Tatamnan ko ng mga gulay yan pero ngayon unahin ko muna itong melon. Pwedeng habang ang melon nagpapaano yung pagitan, tamnan natin ng ibang gulay. Okay. So ito na.
Ayan. Tikman na natin to mga kalakwatsero kung anong lasa nito at ito yung magiging sunod na tanim natin, no? Tingnan natin. Oh. Sarap. Ang tamis nitong milon na to. Sulit ito. Malutong. Hindi siya katulad ng ibang milon na ano. Ang sarap nitong milon pala na to. So yun yung sundan natin mga kalakwatsero, no? Mamaya o bukas umpisahan ko ng tibagin yung ating yung ating pagtataniman para dito. Okay? So sarap.